Wika ng iba, may pera sa basura pero trahedya ang idinulot nito sa Cebu City kaya pinaiimbestigahan ng ilang mababatas. Hindi kasi ito ang unang pagkakataong nagkaroon ng pagguho ng basura. Balikan natin ang mga naunang insidente sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Ay! Napahiyaw na lang sa takot ang residenteng ito nang makitang gumuguho na ang Binaliw Sanitary Landfill sa Cebu City. Allah! Patay sila! Allah! Ang masaklap, may mga nagtatrabaho sa lugar kaya nalibing sila ng bundok ng basura. Nakakapangilabot pero hindi ito ang unang insidente ng pagguho ng basura. Taong 2000, aabot sa mahigit 200 individual ang nalibing ng buhay sa pagguho ng gabundok na basura sa Payatas Dump Site sa Quezon City. Kasunod ng buhos ng ulang dala ng Typhoon Edeng ay ang pagragasari ng mga basura pababa sa mga kabahayan sa lugar. Makalipas ang 11 taon, dahil din sa pag-ulan ng noong bagyong Mina sa Barangay Irisan, Baguio City, gumuho ang retaining wall ng Irisan Dump Site. Ang resulta, natabunan ng dambuhalang tambak ng basura ang mga kalapit na bahay nito at nasawi ang 5 tao. Isang truck driver naman ang nasawi sa trash slide sa Barangay Polog, Consolacion, Cebu noong 2019. Sabi nga, may pera sa basura. Pero ang parehong basurang ito ang siya ring kumitil sa buhay ng daan-daan nating mga kababayan. Ang mga ganitong pangyayari ang iniiwasan sa inilabas na National Solid Waste Management Commission, ang guidebook ng Solid Waste Disposal Design, Operation and Management. Nakasaad ang pagbabawas ng labis na pagtatambak upang maiwasan ang pagdulas o pagguho ng basura para sa kapakanan ng mga manggagawa ng landfill. Sa pagpili pa lang ng gagawing landfill, dapat iwasan ang mga lugar na madalas tamaan ng sakuna, gaya ng baha o landslide. Nakasaad sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act, dapat na isaalang-alang ang kalagayan ng mga residente ng komunidad sa pagpili ng lugar ng landfill. At may sapat na lawak para mapaglagyan ng basura sa loob ng 5 taon. Sa pagpapatakbo naman, dapat ay may tala ng bigat o dami ng basurang tinatanggap ng isang landfill na aprobado ng Department of Environment and Natural Resources. Kasunod na nangyari sa Binaliw Sanitary Landfill sa Cebu City noong Biyernes, pinaiimbestigahan ni Senador Amy Marcos sa Senado kung sumusunod ang mga sanitary landfill sa mga umiiral na batas sa bansa. Sa Senate Resolution No. 224, sinabi ni Marcos na hanggang nitong 2025, mayroon ng halos 13,000 material recovery facilities sa bansa habang mahigit 300 ang sanitary landfills. Ang Kabataan Party List naghain din ng resolusyon para imbestigahan ang insidente. Ayon kay Kabataan Party List Representative at House Assistant Minority Leader Rene Co, kailangang maipasa na rin ang Magna Carta for Waste Workers para mabigyan sila ng proteksyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.